Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang kapestahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Letrano, Roma. Ano ba ang halaga ng simbahang ito? Bakit inaalala natin ang pagtatalaga nito bilang palasyong simbahan, bilang basilika? Dahil nung unang panahon, nung nagtatago pa ang mga Kristiyano, sila'y nakikita-kita patago sa ilalim ng mga libingan. Hindi sila malaya na makapagdasal, makapanalangin at makasamba sa Diyos. Pero nung kinilala na ni Emperador Constantino ang simbahan, binigyan sila ng isang lugar para malaya nilang sambahin ang ating Diyos. Ito ang simbahan doon sa Letrano, Roma. Kaya naman tinatawag itong the mother of all churches. Mga kapatid, tayo nagpapasalamat dahil meron tayong isang lugar para lumapit tayo sa ating mapagmahal na Diyos. Sabi ni San Cipriano, you cannot call God as your Father if you cannot accept the church as your mother. Meron tayong Diyos Ama dahil siyang nagbigay, siyang gumawa at nagtatag sa inang simbahan. Kung ano man ang ating nararanasan, umuwi tayo muli sa simbahan para maranasan natin muli ang pagpapala at grasya ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan lumayo pa rin tayo sa Panginoon, kalimutan nating sumamba, nakalimutan nating magdasal, makiisa sa Panginoon. Hilingin natin muli ang kanyang awa para tayo muli ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ang laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaamin nawa ang lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na yon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito
ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na aabutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga. Pagkat ang didilig nito ay ang tubig na umaagos mula sa templo, ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog nag-aalak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat na pagbasdan at ika'y kahahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Alleluia, 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 alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpalaing lagi, na ngalang ko'y mananatili. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid, at pinagtabuyang palabas ang mga nangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapate, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Na alaala ng kanyang mahalagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hindi po ba kayo nagtataka bakit mas marami pa ang pumupunta sa sabungan kaysa sa simbahan? Bakit mas maraming parokyanos ang mga sabungan kaysa sa mga mismong bahay dalanginan o mga parokyang simbahan? Minsan, hirap na hirap tayong mag-anyaya ng mga tao para sila'y magsimba. Pero pagdating sa mga sabungan, kapag may derby, kahit walang imbitasyon, darating at darating ang mga tao. Bakit po kaya? Bukod po sa dahilan ng pera, alam natin yan, para po sa akin, sa aking pagmumuni-muni at pagninilay, may 4 po akong nakikitang dahilan bakit minsan mas gusto pa ng mga tao sa sabungan kaysa sa simbahan. Una, sa sabungan, maraming Kristo. Sinong mga Kristo? Sila yung mga kumukuha ng taya doon sa sugalan. Sa simbahan, isa lang ang Kristo. Pagkatapos, napakarami pa ng mga Judas. Amen? Pangalawang dahilan, sa sabungan, madalang lang po ang mga mandaraya. Kapag nandaya ka sa sabungan, patay ka. Tapat sa usapan ang mga nakikipagsabong at ang mga nagpapasabong. Kapag natalo ka, magbabayad ka. Kapag nanalo ka, babayaran ka. Sa simbahan, minsan, meron mga iba nagnanakaw ng kolekta. Nung nandun po ako sa katedral, doon ako na-assign, ilang beses din po kaming pinasukan. Ilang beses kaming ninakawan. Merong minsan nagpapanggap na sakristan, yun pala, kawatan. Noong minsan, di po namin alam, nung sinara na ang mga pintuan, nagtago ang magnanakaw sa konfesyonaryo para hindi mahuli. At nung gabi na, bigla siyang lumabas para sungkitin ang donation box. Ang malungkot na kwento, minsan, meron po mga nangungulekta, kumukupit sa mga alay. Kaya minsan, mapagkakatiwalaan mo pa mga tao sa sabungan kaysa sa mga taong simbahan. I'm sorry to say that, but sometimes that is true. Pangatlong dahilan, sa sabungan, natatandaan ka ng mga tao. Matalas po ang memorya ng mga Kristo. Alam nila kung sino yung tumaya, kung magkanong kanilang tinaya. Alam nila yung mga suki nila. Pero sa loob ng simbahan, minsan, hindi ka naman hahanapin o mamimiss ng pare o kaya naman ng mga lingkod ng parokya. Kapag hindi ka magsisimba, bahala ka. At kahuli-hulihan, sa sabungan, welcome ang lahat. Pinapapasok ang lahat ng tao. The more, the merrier. Habang sa loob ng simbahan, minsan, pag pumapasok ang tao, siya'y agad hinuhusgahan. Nakarinig po ako minsan, isang dahilan ng parokyanos, bakit ayaw niya magsimba? Ito po ay dahil pag pumapasok na siya sa kapilya, nakakarinig siya sa iba. Ano ang sabi ng mga palasimba? Aba, milagro, nagsimba ka. Imbis na tanggapin, imbis na maging masaya ang iba dahil bumabalik ang isang taong matagal nang hindi nananalangin, para bang siya'y tinataboy pa. My dear friends, people don't go to church because they don't feel welcome sometimes. If we want people to go back to the church, then we should not be the reason why they feel guilty. Sinasabi ko po ang mga bagay na ito, hindi para mag-promote ng sabong. Hindi ko sinasabi ito para pagtanggol ang sabungan na banal o mabuti. Mali pa rin po ang pagsusugal. Kasi po, kung babasahin niyo ang Biblia, anong ayaw ng Diyos? Kasakiman sa pera. And gambling promotes greed. As Jesus says, you cannot serve God and money. Pero bakit ko po ba sinasabi ang mga bagay na ito tungkol sa sabong at sa simbahan? Ito lang po ang punto ko. Sana wag niyo makalimutan. Minsan, nakakalungkot kasing isipin na ang lugar ng kasalanan ay mas banal pa kaysa sa lugar ng dalanginan.
When people chooses a place of sin rather than a place of worship, it tells us something. Amen? And when people would choose the cockpit more than the pulpit, then that is very alarming. Amen? Tayo po ay hinahamon ngayong araw, lalong-lalo na sa pamamagitan ng mabuting balita. Naway gawin nating malinis, maayos, mabuti ang ating mga simbahan. Alam po ng Diyos, dahil sa ating kahinaan, gagawin nating marumi, magulo, ang mismong bahay niya. Dahil ang mga tao sa loob ng simbahan, hindi naman santo, hindi naman perpekto. Pero kung gusto natin maging mabuti ang lugar, ang bahay ng Diyos, kailangan nating umpisahan ito sa ating mga sarili. Sa pamamagitan ng paglilinis, pagsasaayos, pagsasatuwid ng ating pag-iisip, ng ating mga puso, at ng ating kaluluwa. Amen? Tandaan niyo po mga kapatid, ang simbahan, hindi lang naman po gusali. Ang simbahan ay tayo, mga anak ng Diyos. When you hear the word church, please, do not equate it only to the building, but the church are the people of God. Ito po ang sabi ni San Pablo, kung maalala nyo, kayo ang templo ng banal na Espiritu. Sino po ba talaga ang simbahan? Who is the church? Really? The church is not a museum of saints, but the church is a hospital for sinners. Wow! Ang ganda po nun. Ang simbahan ay isang lugar para magpagaling, bumuti ang mga makasalanan. Kaya wag po kayong mag-e-expect na mga perpektong tao, na mga banal na tao sa loob ng simbahan. Bakit nagsisimba ang isang tao? Bakit siya bumabalik sa bahay ng Diyos? Kasi alam niya, kailangan niya ng tulong. Amen? Sana kahit na nalulungkot tayo sa mga nangyayari sa loob ng simbahan, wag itong maging hadlang ng ating paglapit sa Diyos. Please, my dear friends, do not allow the imperfection, the sins of other people to stop you from coming closer to God. Hindi naman ang mga taong yan ang nagbabasbas sa iyo eh. Di po ba? Ang Diyos, siyang nagbabasbas sa iyo. Kung meron man mga tao na naging dahilan ng iyong sakit, isipin mo na lang na ginagamit din sila ng Diyos para sa iyong pagpapabanal. Dahil, ang sabi din po ni San Ignacio ng Loyola, when God sends you so much suffering, it only means one thing. God definitely wants you to become a saint. Dahil ang mabuting balita din po mga kapatid, kahit na maraming mga makasalanan sa loob ng simbahan, umaapaw pa rin ang grasya ng Diyos. As Saint Paul tells us, where sin abounds, grace abounds even more. May kasalanan dyan, umaapaw, higit pa ang grasya, ang pagpapala at ang bendisyon ng Diyos. Hindi kayang pigilan ng kasalanan, ng kasamaan, ang kabutihan at ang grasya ng Diyos. At ang simbahan, ang daluyan ng grasyang ito. Oo, magkakaroon ng maraming hadlang minsan, pero hindi mo mapipigilan ang pagpapala ng Diyos. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang tao. Pumunta po sa loob ng simbahan, lumapit sa pare, nagkumpisal. Pumasok po siya sa confessionarium at sabi po niya sa pare, Father, forgive me. For 20 years, I haven't gone to confession. Ang tagal-tagal ko na po, hindi nagkukumpisal. Ang dami ko na pong nagawang kasalanan. Alam niyo po, nung narinig daw ng pari ito, galit na galit. Uminit ang kanyang ulo. Tumaas po, lumakas yung kanyang boses. Sinabihan siya, binulyawan siya, sinermonan siya. 20 years! Ang tagal naman nun. Di ka ba nahihiya sa iyong sarili? Anong ginawa mo? Nabubuhay ka sa kasalanan. Sabihin mo, bakit ang tagal-tagal mong hindi nagkukumpisal? Bakit ngayon ka lang nagkumpisal muli? Tanong po ng pari. Sumagot po ang lalaki. Sabi niya, Father, kasi 20 years ago, nung pumasok din po ako sa confessionaryo, ganyan na ganyan po ang tono ng pare. Pinagalitan ako, binulyawan ako, sinigawan ako, sinermonan ako, napahiya po ako, Father. Magsimula po nun, nangako ako
hindi na ako muling mangungumpisal. Hindi na ako muling magko-confess. Sa tingin niyo po, nag-confess pa kaya muli yung lalaking yon? Maybe after another 20 years. Di po ba? My dear friends, let us not be the reason why other people have stopped going to church. Nakakalungkot po na isipin na kumukonti ang mga tao pumapasok sa simbahan at nagsisimba. Nakakalungkot. Pero alam niyo po, may mas nakakalungkot pang katotohanan. Ano? Ay yung ikaw ang nagiging dahilan bakit hindi na nagsisimba ang tao. Amen? My dear friends, the church is our mother. Kaya nga po ang tawag natin sa kanya ay inang simbahan. At ano po bang ginagawa ng isang nanay o isang ina? Nag-aalaga, nagpapagaling, nagpapakain, nagpapabusog, hinahanap pag nawawala ang anak, pinapaliguan, inaayos ang buhay ng anak, pinapatawad pag nagkamali, minamahal. Kung kaanib ka ng simbahan, sana maging ugaling nanay ka sa iba. Kung talagang membro ka ng simbahan ni Jesus, sana pag nagsisimba ka, nagiging ikaw kung anong tinatanggap mo. Ito po ang grasya ating hinihingi sa banal na misang ito. May we become what we receive. And what do we receive every time we go to communion? What does the priest say to us? Body of Christ. That is the church. When you receive the body of Christ, may you be the body of Christ. You are part of the mother church. Be motherly in your treatment, in your relationship, in your love towards others. Mga kapatid, patawarin nyo na po yung mga tao sa loob ng simbahan na nakasakit sa inyo. Hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Huwag sana silang maging dahilan ng inyong paglayo sa Diyos. Magpasalamat tayo palagi sa Diyos. Dahil sa gitna ng ating mga problema, ng mga pagsubok, meron tayong bahay ng Diyos, ang simbahan na matatakbuhan, mauuwian, masasandalan, at maaasahan. Kaya nga po, umasa kayo. Kung kailangan mo ng lakas, nandiyan ang simbahan. Kung kailangan mo ng pag-asa, nandiyan ang simbahan. Kung kailangan mong maranasan muli ang pagmamahal, ang grasya ng Diyos, nandiyan ang simbahan. Na kapatid, tanggapin natin muli ang grasya, ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating inang simbahan. Amen. Nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan. Isang bininyagang bayan na tinitipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang pandaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghiganti at paglalaban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghahanap sa Diyos naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal na Ama, tinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo na muling pagkabuhay, bilang kanyang katuwang mistiko at templo sa lupa. Inialay namin sa iyo ang aming mga panalangin. Taglay ang pag-asa na makakabahagi kami sa kayunding muling pagkabuhay. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. To
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ang araw nung iyong marapating ang tahanang mong ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdan, tanggapin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ilob mo dito sa gusali na tinayo ng iyong sambayanan, lagi mong makapiling sa amin pagdulog upang sa iyong makarating. Dito mo'y nilalahad ang laging ginaganap, ang pinapahiwatig mong pakikisa sa lahat. Dito mo pinakilala sa amin ang nananahan sapagkat kami iyong tinitipong sambayanan. May mga kapanalig sa buong daigdig at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na magkakapisang ganap sa Jerusalem, sa langit. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, no, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsopispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asa, sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga banal mong apostol at lahat ng mga santo na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin, pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan. Ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Pagkaloob mo sa aming pakikinabang, kami panahan ng iyong kagandaang loob. At ang tahanan ng iyong kadakilahan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Siguro po ang iba, itatanong nila sa akin, Father, ba't ang dami niyong alam tungkol sa sabong? Sumasabong po siguro kayo, no? Hindi po. Pero kumpisal ko po sa inyo yan, nung maliit po ako at bata ako, sinasama po ako ng lolo ko sa sabungan. Pero hindi po ako sumasabong. Yan po yung dahilan bakit marami akong alam sa sabong. Pero it's good to know. Papasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng karanasan dahil nakita ko yung mga ganong bagay. Ngayon ako ay pari na makukumpara mo yung mga kahinaan ng ating simbahan doon sa mabuti na nangyayari sa loob ng sabungan. Again, I am not promoting sabong. Hindi po mabuti at maganda ang pagsusugal. Marami na po ang nasirang buhay dahil sa sugalan. Maaaring ang simbahan dahil sa mga lingkod sa loob nito ay may mga nasaktan o nasirang buhay. Pero alam ko po, mas maraming mga tao ang natulungan, ang pinagpala at benendisyonan dahil sa kanilang paglapit sa Diyos dahil sa inang simbahan. If the church
has hurt you, please, do not be confused. That hurt comes from imperfect and sinful people within the church. If you have been hurt, that is not Jesus, my dear friends. Sana po, huwag tayong tumigil na pumasok sa loob ng simbahan, na manalangin, para pagpatuloy natin maranasan, pagpapala, pagmamahal ng Diyos. Sa tayo ay nagpapasalamat dahil ang bawat bahay, tahanan, computer, gadget, cellphone ay nagiging simbahan. Dahil po dito sa ating mga online mass. Pinapaalala po ng CBCP na ngayon tapos na ang pandemya, magbalik po tayo sa simbahan. Wala pong makakapalit ng makatotohanan, real presence going back to the Mass. Pero mabuti at maganda din na kahit saan man tayo pumunta, dala-dala pa rin natin sa ating kaisipan, sa ating pusong pagnanais na makiisa, makiugnay sa Diyos. Napakagandang paraan ng ating banal na misa online para maranasan natin muli ang Panginoon. Kaya mga kapatid, please persevere going back to the house of God and be transformed by your worship, by your prayer, by your service inside our Mother Church. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.